Dito kaya? Todo'y bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan. At baka tamaan pa ng mga balang Para sa akin, sana naman kinamulatan na natin lahat itong traditional jeepney ay dapat itangkilikin ng bawat isang Pilipino ito dahil ito naman talagang gawang Pilipinas. Nakinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalang ka tumandusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba? Itong mga traditional jeepney, sa katulad ko nga, ikinabuhay ng pamilya ko to na pagtapos kong, hindi lang ako, nag-jeepney driver sila. Diyan nila napagtapos ang kanilang mga anak. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may katsunod at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong mundo. Mabuhay! Kami po ang ikatlong pangkat at ngayon po ay nasa University of the Philippines po tayo o UP Diliman. At ako po si Sam. Ako nga pala si Migs at ngayon andin nga tayo sa UP Diliman para mag-interview ng mga commuters at jeepney drivers tungkol sa jeepney phase-out. Kasama po natin ngayon si Shine Reyes mula sa UP Diliman University Student Council. at ikaw po ay isang Chair nung SC ngayon, tapos currently public administration student. may mga katanungan lang po kami sa inyo bilang isang commuter patungkol nga po sa nangyayaring jeepney phase-out. Unang tanong po, bilang isang commuter, ano ang inyong opinion tungkol sa jeepney phase-out? Siyempre against tayo doon. Against tayo sa PUV modernization program dahil nakikita naman natin na hindi siya effective, hindi siya makaka-solve doon sa transport crisis na meron tayo. In fact, mas magiging worse pa nga siya. Pahirap siya sa jeepney drivers natin at mismo sa mga commuters natin. Pangalawang tanong po, kung magpapatuloy ang jeepney phase-out, ano ang sa tingin nyo ang magiging epekto sa mga commuters na katulad nyo? Mas mahihirapan kami makabiyahe. Even now, nung hanggang 31 na lang, di ba, yung deadline. Paunti na ng paunti yung mga jeeps, tapos hindi na rin nakakabiyahe lahat. Tapos, even sa mga commuters na pamilya ng jeepney drivers, ay syempre mawawalan sila ng hanap buhay, mawawalan sila ng source of income. So, yun. Pangatlong tanong po, paano nyo po pinaghahandaan ang posibleng pagbabago sa ating transportasyon system? Ako nakikiisa kami talaga sa laban ng mga jeepney drivers. For example, gumagawa kami ng mga donation drives, sumasama kami sa mga mobilizations. Kasi kahit ano namang gawin natin na parang mga little things ay iba pa rin kapag in solidarity ka with their plight. So, kailangan tutulan yung PUV modernization program through mass action, through reforms. Yun. Sa tingin nyo, sapat ba ang ating ibang mga publikong sasakyan tulad ng mga bus, tren, o ang mga modernized na jeep kung mawawala ang isang malaking porsyento ng mga jeepney sa kalsada? Hindi. Kasi based sa datos, at least, kailan ba yun, nung December, parang around 69K pa ata yung mga hindi consolidated. So, may hirapan din sila. Not sure sa numbers. May hirapan din yung mga tao pag nawala yun. Malaki yung effect niya sa mga commuters, sa mga ruta na meron tayo. Tapos hindi rin sapat yung bus and yung mga vans kasi technically pa rin sila nung maapektuhan ng modernization program. Tapos yung trains naman din kasi na meron tayo, kung makikita natin lagi siyang siksikan. So may hirapan lahat eventually. Huling tanong, kung ikaw ay tatanungin, pabor ba kayo sa layunin ng jeepney phase-out? Kung hindi, bakit? Hindi ako pabor sa PUV modernization program dahil first, mawawalan ng hanap buhay yung mga drivers. Pangalawa,
hindi totoo yung sinasabi nila na makakasolve siya ng climate crisis na meron tayo. Kahit lahat pa tayo mag-reduce, reuse, recycle, that isn't even 1% dun sa masasolve na climate crisis na meron tayo. Pangatlo, kaya natin mag-produce ng locally owned jeeps. Kaya natin hindi kumuha ng minibus, pero na Euro 4 pa rin naman, na yun yung, di ba, yung gusto naman nila mangyari. Pero hindi na ginagawa. Kasi nga, ang interests nila ay yung corporations at pati na rin yung mga businesses owned by different congressmen. So, total talaga ako sa PUV modernization program, and on a personal aspect, kasama ko yung mga tsuper, like nakakasalumuhan namin sila dito sa UP palagi. Hinatid nila tayo araw-araw hanggang sa makagraduate tayo. So, dapat tayo rin, ihatid natin sila sa kanilang tagumpay. Kasama po natin ngayon si, John po. ano po kayo? Currently grade 12. May mga katanungan lang po kami bilang isang commuters. Unang tanong po, bilang isang commuter, ano ang iyong opinion tungkol sa jeepney phase-out? Nakakalungkot personally kasi jeepney siya yung kasama ko araw-araw to maneuver around the city. And sad lang kasi it's the cheapest and at the same time, siya pa yung mawawala. Pangalawang tanong, kung magpapatuloy ang jeepney phase-out, ano sa tingin nyo ang magiging epekto sa mga commuters na katulad nyo? Siguro, sobrang hirap na mag-commute kasi yun nga, siya lang yung halos every kanto meron. And now if mawawala sila, I couldn't imagine na makaka-maneuver ulit ako just like dati. Kasi ang meron lang ngayon, Egypt. And Egypt parang mas konti siya. Parang less than 50% of the current population ng traditional jeep. So, yun nga, magiging mahirap. Pangatlong tanong, paano nyo pinaghahandaan ang posibleng pagbabago sa ating transportation system? Honestly speaking, I don't know how to prepare. Siguro, financially, kailangan nating mag-change sa budget para sa commute kasi yun nga, mas mahal ang Egypt or other transport. Pero personally, I don't know how to prepare. Pangapat po na tanong, sa tingin nyo, sapat ba ang ating ibang mga pampublikong sasakyan tulad ng bus, tren, o mga modernized na jeep kung mawawala ang isang malaking porsyento ng mga jeep sa kalsada? Personally, hindi niya marireplace yung capability ng traditional jeep. Knowing by their number, knowing by yung presyo ng fare, talagang hindi nila matatapatan ang traditional jeep. So I think hindi siya applicable na alisin. Huling tanong, kung kayo ay tatanungin, pabor ba kayo sa layunin ng jeepney phase-out? Kung hindi, bakit? Obviously, hindi. Kasi knowing the fact na not only that it's part of our tradition, it helps our fellow countrymen na hindi maka-afford ng mahal na pamasahe. So, the jeepney phase-out is not only for them, but it's also for us. So, removing them doesn't only affect them, it would also affect us. Kasama po natin ngayon si... Enrique de la Cruz. Ngayon po ay magtatanong lang po kami ng mga katanungan patungkol po sa nangyayaring jeepney phase-out. Unang tanong po, gaano na po kayo katagal na tsuper? Since 1978, Pangalawa po, para sa inyo, gaano kahalaga ang iyong trabaho na pagiging jeepney driver? talagang mahalaga kasi yan ang kinabubuhay ng pamilya ko. Pangatlo pong tanong, anong inyong opinion tungkol sa jeepney phase-out? Hindi naman dapat phase out dapat i-restore na lang Pang-apat po na tanong, kapag natuloy po ang jeepney phase-out, ano ang inyong inaasahan na mangyayari sa inyong kabuhayan? Wala na, mangyayari. Nga kami. Naghahanap na lang kami ng ibang, sa edad kong ito, baka wala nang tumanggap sa akin kasi senior na ako Huling tanong po, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano ang inyong nais na baguhin o isuggest tungkol sa jeepney phase-out? Ano-ano ang mga ito? Yun na nga dapat i-restore na lang. Yun ang mga namin. Paggawa na lang ng ay paayos para mapakinabangan pa itong mga jeep na to. Kasama po natin ngayon si... Orlando Sagid. Ngayon po, magtatanong lang po kami ng mga katanungan patungkol sa jeepney phase-out. Unang tanong po, gaano na kayo katagal na tsuper? 20 years na mahigit. Pangalawa po, para sa inyo, kaano kahalaga ang iyong trabaho na pagiging jeepney driver?
mahalaga. Ito yung bumubuhay sa pamilya ko eh. Nakapagpaaral sa mga anak ko. Pangatlo po, para sa inyo, ang opinion tungkol sa jeepney phase out. Okay naman siya kasi magkakaroon pa rin naman ng trabaho mga tsuper eh. Hindi naman siya mawawalan. Aalisin lang yung mga lumang sasakyan. Ang hindi lang maganda kung aalisin yung ipi-phase out tapos walang ipapalit. Okay lang. Pang-apat na tanong, kapag natuloy ang jeepney phase out, ano ang inyong inaasahan na mangyayari sa inyong kabuhayan? Magkakaroon pa rin naman ng trabaho kasi kami pa rin naman ang papalit dun sa ipapalit na sasakyan eh. Hindi naman ibang driver eh. Panghuli po, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano ang inyong nais na baguhin o i-suggest patungkol sa jeepney phase out? Ano-ano ang mga ito? Alisin yung gagawin kaming minimum wage. Kailangan, kung ano pa rin kinikita dapat namin, yung pa rin. Oo, yung kung maaari nga magkaroon ng porsyento o basta hindi lalagpas dapat sa minimum wage kasi hindi kakasya sa amin yung sa pang-araw-araw. Lumigas ang hininga ng kairaming mga tao at ang dating munting bukid ngayon'y sementeryo. Toto'y kumilos ka, baliktarin at tatsulok tulad ng dukha na ilagay mo tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami